then I will shorten my message. Ha? Pag nakasimangot, medyo habaan natin. Well, welcome. And also welcome in the house, mga educators. Because this is not only for the educators, but the students. But all of us, we do not stop learning. All of us are students of wisdom. Would you please join me in a short prayer? Panginoon, dalangin namin ang biyaya ng inyong karunungan. Sa aming pag-aaral, dalangin namin ang inyong banal na inspirasyon at pagtuturo. At dalangin namin ang biyaya pagkatapos nito. At nawa reforma ng aming ugali, ng aming buhay, ang siyang layunin pagkatapos na marinig ang ganitong aral. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Who is the writer of Proverbs? Solomon. He is one of the, but majority of the Proverbs were written by King Solomon. And there are two other authors. But basically, Ecclesiastes and Song of Solomon and Proverbs, majority of the contributions were actually coming from King Solomon. And common knowledge, what do you know of King Solomon? What do you know of King Solomon? Aside from ang dami niyang asawa. And yet, sige, any guess? And if you guess it, wow, you are the wisest worshiper in the house. Any guess? When King Solomon became king of Israel, at the time, Israel was 50 years old already. Theologians would call it the golden year of Israel. And normally, to lead Israel was really a challenge. You needed somebody who is what? Wise. Just like when I was called to pastor the church in fear and trembling. Ang dami kong checklist kay Lord. And you know what? Kung ano ang number one checklist ni King Solomon? Guess what? He was asking for wisdom. It wasn't leadership skills. It wasn't strategy. It wasn't fame. It wasn't logistics. But what he asked was wisdom. So now, why was he considered as the wisest king ever reigned and ruled and led Israel? All because, look at his request. And God was so well pleased with his request. He was requesting for godly wisdom. Ladies and gentlemen, in these days and age where information explosion is the name of the game, ang daming opinion, madaming karunungan, maraming may-ari ng katotohanan at karunungan. Katulad baga ng mga issues ngayon. Ano bang issue natin ngayon? Ibinabalik ang death penalty. Ano pa? Gustong maging batas ang same-sex marriage. Ano pa? Gustong isabatas din ang divorce. At maraming kaparaanan para mabago ang lipunan, para mareforma. Madaming opinions, maraming marunong, maraming experts. Minsan nga, yung mga karunungan saan natin kinukuha? Aside from the experts, social media, yung mga hashtags, no? Anong mga alam nyo ngayon? Yung look at me, yung look at me na hashtag ngayon. At mga pick-up lines. Anong alam yung pick-up lines? Mga taga-FEU, in love ka ba? Kasi malakas daw ang tama raw sa iyo. But, ladies and gentlemen, church,
ang Proverbs, ang Ecclesiastes, ang Song of Solomon, and the rest of the books of the Bible complete when it comes to wisdom. There's no need of alternative wisdom to be able to reform our decaying society. It is still the basic of the source for God's wisdom. Ano ang Tagalog tayo ngayon? Ano ang kaibahan ng karunungan sa kaalaman? Karunungan o katalinuhan versus karunungan. Lahat naman tayo marunong. Lahat tayo matalino. Tama o mali? Walang kukunti uma-agree. Lahat tayo ay marunong. Tama. Walang nilikha ang Diyos na mangmang. Lahat matatalino, lahat. Pero ang tanong, yung dunong. Ang karunungan, kaalaman ay facts, detalye, mga information, details that we know of, and that's knowledge. And others, pag marami kang alam, kunyari sa Bible, you can memorize from cover to cover. Sino ba yung ating champion sa Bible quiz? Nandito siya, si Ate Helen. Ate Helen, where are you? Si Helen. Ibalik natin yung ating Bible quiz. Balik natin yung pag-memorize ng passage. Sunday school teachers, are you ready for this? Please let your kids memorize, and all of us also in our small groups, because it will really help us a lot. Marami sa atin, siguro from cover to cover. But the thing is, how much of the coverage from cover to cover have we applied? For which any applied truth is what we call wisdom. Gets? Any applied truth is wisdom. One theologian would call it is actually a skills. Ano ba yung skills sa Tagalog? Skills. Yung iyong, ano ba yun? Kahusayan? Yun na yun, skills. So it is application of truth, skill yan. So the book of Proverbs, we will not be dealing with theology because Proverbs is not a book of theology. It is a book of practical living. Practical living, for which may PNB. Alam niyo yung PNB, yung bangko? It is practical, it is necessary, and it is beneficial. So hindi ka na kailangang laliman, the simple, common sense, no? But nonetheless, the one who wrote this, hindi naman niya original talaga yung mga wisdom na ito. He was guided by, of course, the author of wisdom, who is God. So, ang talino ni Haring Solomon, di ba? Kahit na babaero, ang dami niyang karunungan. Ilan ang asawa ni Haring Solomon? Mahigit kumulang. Pero siya ang tinaguriang hari na wisest king. Ngayon, konting ingat. Sa napakaraming karunungan ngayon, mga opinions ng mga experts na naglipa na, lalong-lalo na itong ating henerasyon, ang tawag nila sa ating henerasyon is yung millennial, yung age of postmodern. Ang tawag sa mga henerasyon ng mga kabataan, millennial. Pero the generation is postmodern. Siguro na ilang beses na nating nabanggit ito, na ang may-ari ng katotohanan, marami na po ang may-ari ng iba't ibang yung karunungan. Kumbaga sa isang konsepto, maraming mga different sides who own truth na talagang sa kanila yun ang totoo. May makakaliwa, may makakanan, may makagitna, merong mga nasa gilid, at meron lamang mga nag-o-observe. Kaya pag diniscuss ang isang bagay, ang daming opinions. Ewan ko kung nasabi ko na sa inyo to as an illustration. Pag samasamahin mo daw yung 10 Hapon sa isang kwarto, ang labas ng kanilang pagtatalo, iisa pa rin ang opinion. Ano bang bansa yun? Parang isang bansa pa, 10, pag usap-usapin mo sila, merong 2 o 3 opinion lamang.
Ito na naman, Pinoy. Pag 10 Pinoy daw, nilagay mo sa isang kwarto, lalabas yan 1,000 opinyon. Matalino kasi ang Pilipino. Di ba? Marurunong. Tama? Oo. Mahusay ang Pilipino. Hindi lang tayong ganon. Sinabi ko noon, hindi lamang Hapon yan. Hindi lamang Pilipino ang may ganyan. Yung mga Hapon din at ibang mga lahi. Pag nilagay mo yan sa isang dahil marurunong po. Marurunong. Pero yung dunong, yung kaalaman sa Panginoon ng mundo is foolishness to God. So what we are saying, dahil mahalaga ang karunungan ng Panginoon, importanteng ito ay maging gabay natin sa pang-araw-araw. Kasi this is the defining morality of everyday, day-to-day living. Yung fear of the Lord. Every day, our morals are challenged, right or wrong. And who do you think is the last bastion or the last institution or perhaps the best institution to teach morals? Ang church. It is the church. Kaya pag tumindig sa isang prinsipyo at katotohanan ng iglesia na hango sa katotohanan ng Biblia, tatayo yan. Even if the tide of popular opinion would turn against the church, tatayo ang iglesia. Mabuti na lamang na nasa Southern Baptist tayo kasi medyo bawal ang mag-alsa-masa. Part ng ating doktrina, ladies and gentlemen, as Southern Baptist, ang ating solusyon sa problema ng lipunan, reforma ng lipunan ay hindi sa kalsada. Oh, guess what? It is still the gospel of the Lord. Amen? It is not short-term resolution to reforms, but it is long-term. Kaya pag nakakita ka ng isang addict, may gospel. Iba yung pananaw. Although, respeto sa kung ano ang tinakdang pinuno ng Panginoon. I don't want you to be lambasting any government officials as your pastor. Sana hindi ko marinig. Sana hindi ko marinig. Well, I have to say this because I'm your senior pastor. I am your pastor, really. Because you know what? Sabi ko nga, even Israel was led majority by evil kings. And how come in this world that the glory and the will of God still prevail? Even if there were only 4 good kings who led Israel, the rest were evil. Now, how could you and how could I? No? Not only our leaders, but other leaders. So we need wisdom. And let us pray that this government will be surrounded by wise people who fear God. And I believe, do you also believe that we have good, well-meaning Christian leaders who are in this government? Amen? Oh, sa Supreme Court lang natin, sino ho ba ang pinaka-Chief Justice natin? Isang Kristiyano. At ang balita ko sa pagbabasa natin ng pahina ng mga news every day at mga balibalita, may ilan sa gabinete ng ating mahal na Pangulo ay mga Kristiyano. May isa dyan, pastor. May isa dyan, anak ng pastor. But nonetheless, challenge to be in the position of leadership. So when King Solomon became king, his request for which God was so well pleased was wisdom. Now, bakit mahalaga ang wisdom? Lalong-lalo na sa panahon natin. Yung issue ngayon, mga anak, hindi na ho bago yan. Issue pa ho yan ng mga Israelita noong lumang tipan. Issue na yan noon pa. Kaya kung babasahin natin ang karunungan, ang kawikaan, itong Proverbs, hindi ho nahuhuli kung ano ang sasabihin niya sa issue ng morality, sa issue ng leadership, sa issue ng kaperahan,
sa issue ng korupsyon, sa issue ng pagpapalaki ng mga anak, sa issue ng excellence in education, may sasabihin siya at kumpleto ang revelation ng Panginoon sa kanyang kawikaan. It's complete. But where are we getting? From the pick-up lines? From the hashtags? From the media? Wala naman ako nakikitang maano doon. Why don't we use the social media to bring all the quotations in here and put them as hashtag? Di ba? Hashtag fear of the Lord. So, mahalaga ang wisdom. Unang-una, kasi yan yung wisdom na yan yung basic ingredient ng ating day-to-day living. Day-to-day. It is very important. Lahat sa anumang practical na aspeto. Kaya nga ang proverb is not just collections of very good sayings. Di ba pag binigkas mo, ang gaganda siya, no? Ang gaganda, it's homey sayings. But it should not stop there being so beautiful in their quotations, but it needed to be applied. They need to be applied. Gawin siyang, i-deliver siya. If fear of the Lord, ano ba ang fear of the Lord? Yung nangangatog ba? Ang fear of the Lord? Mamaya, subukan nating baybayin yan. So it's not just a collection of homey saying. There are deep spiritual insights drawn from experience of who? Of King Solomon. So the Proverbs are what? Experience. So in his competencies to be a good moral king, inayos niya sa gabay ng Panginoon na maging isang moral na hari. Pero anong alam natin kay King Haring Solomon? Babaero. Di ba? Madaming asawa. Pero alam niya yung tama, pero yung karunungan ng Panginoon, nagpasakop siya kasi yun ang nire-request niya. And all because he was reformed, transformed by the wisdom of God, at laging yun, kaya ang dami-daming wisdom na nandito. You know what happened with his life? Yaman binigay sa kanya ng Panginoon. All because the basic is wisdom. And then power binigay ng Panginoon, all because of God's wisdom. And then what else? Eto ang maganda. During his time, in his era, peace was in Israel. Israel was peaceful in his era, unquote, by historians and theologians. All because ang kanyang dumidepende siya sa dunong ng Panginoon. Now, ang assumption dito, ladies and gentlemen, alam nyo na ang katotohanan. Are you with me? Pero ang challenge ngayon ng Proverbs, the assumption is fear of the Lord and all this stuff from 1 through 6 is that yung application, yung delivery, yung applications of 1 through 7. At ang pinaka-baseline niyan is number 7, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So everyone, ako, habang tinitingnan ko kayo dito, baybayin ko ang lahat ng isa-isang pagmumukha nating lahat. Alam ko sa aking kaisipan, alam nyo ang katotohanan. Pero why is it that you and I are still challenged by the morals? We are still challenged by so many issues of life. And we are not exempt, ladies and gentlemen. Hindi tayo exempt dyan. All because perhaps it is in the application. It is in the application of this wisdom. Now, ang tinitinang kong puntos dito, isa pa, bakit mahalaga? Tingnan niyo, verse 1. Basahin ko sa Tagalog. Ang pagkakasabi, ang makawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Importante, tingnan po ninyo, sino si Haring Solomon? Siya ay isang hari. Di ho ba kapag ikaw ay nasa pinakatugatog na ng posisyon sa pamumuno, normally, ano ang nature ng isang taong halos nandun na, lalong-lalo na kung ito ay may talaga naman sobrang galing talaga. I don't need anybody
Because been there, been that. I don't need someone to dictate me. I don't need someone to teach me. Ikaw ba, batang-bata ka? What will I learn from you? Si Haring David ay isang hari mapagkumbaba. Kasi alam niya yung kahalagahan ng isang wisdom na pamunuan ng Israel, at bukod tanging dahil siya ay hari, all the more that he needed a wisdom to lead a chosen race, a chosen nation. All the more that he needed that. So it is important, just like us. Anong position of leadership are you right now? You need wisdom. I need wisdom. I need wisdom. Takot ako nung sabi, si senior pastor, ang isang premiado na iglesia ng Southern Baptist. Nanginginig din. Hanggang ngayon nanginginig pa tayo. Pero Panginoon, karunungan. Sabi nga nung isang pastor na alam mo pastor, ang pagiging isang senior pastor, napakalungkot din. Pero maraming masaya. Yung isa pa sabi niya, Mac, look up. Di tumingin ako sa taas, ang nakita ko yung etong mezzanine. Parang siguro siya sabi niya, like, paramihin yung mezzanine. But what he is saying, the only way out is what? To look up. And then sabay takbo. Pag nahihirapan ka na, pray ka na lang, sabay takbo. We need wisdom. Imagine Israel, the chosen race. And look at the attitude. Mahalaga. And then, why is it important? Remember, all Proverbs are all pieces of advice of an experienced king. So why do you think wisdom in Proverbs is important? This is pieces of advice of a king, for which all of them we need in our day-to-day morality. I repeat, pag sinabi kong morality, ito yung laging giyera ng what is good and what is not very good. What is good and what is evil. Every day yan, we need the wisdom of God. We need the wisdom of God. Every day, yung everyday kasi talagang everyday kinakarir natin yung ating holiness. At kinakarir natin yung pagiging wise natin as disciple of the Lord. So, isn't it that, di ba, anong mahalaga, yung payo o yung tagapagpayo? Okay. Kalimitan ganito. Tinatanong mo, sino ba yung counselor? Diba? Saan ang gagaling yung payo na yan? Remember, ito po ay pinapayo sa mga batang Israel. Batang Hudyo. This is for the young actually. It's there in the passage just read. But even if this is when the time was written, was for the young men, the principles are also applicable to us adults. But really, for young men. Mga anak, para sa inyo to. Kasi ang mga kabataan mapusok, matalino, pero kulang sa dunong. Diba? Kung sagot-sagutin na lang ang magulang, nagdududong-dunungan, pero magaling. Ito ay para sa inyo, mga kabataan. At take note, kasi mayroong benepisyo ito kapag walang wisdom, pag walang karunungan, walang payo. Diba? Pero yung nagpapayo sa atin ang experiencado. Experience sa application ng truth. Skilled. No? Parang isang musician, isang artist na talaga namang mahusay. Ano pa? At napakaraming kahalagahan nito. Kung pag-aaralan natin, yung Haring Solomon na yan, siguro maaring tatanungin ninyo, although wala dyan, ano ba ang isang marunong na katulad ni Haring Solomon? Na masasabi natin na ang kanyang payo ay pakikinggan. Meron ho ba kayong descriptions ng isang marunong na tagapagpayo? Yung wise counselor.
Where do you run to, really? If life is so hard. When you hit, ano yan? Rock hit bottom ba yan? Bottom rock hit? Where do you run to? Hashtags? Sa mga social media? Where do we run to? We run to the Word of God. We run to what? Godly counselors who have what? Wisdom. Especially young people, youth. Sabi nga nila, the wisdom of the old. And then the aggressiveness of the young. So, eto sinabi ko kay Wing, bigyan lahat ng surrogate parents ang lahat ng volunteers. Saan yung mga volunteers sa YL? I told Wing, bibigyan kayo ng isang couple to help you while your parents are not around to give you wisdom. So ano ba? Ang isang wise na tagapagpayo, isang wise na tao, eto, take note, nagbibigay ng encouragement. Nai-enjoy niya ang wise living. Kino-consider niya ang mga, steps. Ano yung steps sa Tagalog? Ang lahat ng hakbang. Pag nagbigay sa'yo ng payo, kino-consider niya yan. Kaya pakinggan. Pagkatapos, pinahahalagahan ang karunungan ng katotohanan, hindi ng sanlibutan. Ano pa? Pinahahalagahan ang karunungan more than riches. Mukhang marunong, mukhang wise. Ano pa? Siya ay tumutugon sa mga correction. Na pag kinurek mo ang taong ito, he or she would listen. Wise. Good counselor. And then, lagi niyang, ano yung pursue sa Tagalog? Pursue wisdom. Laging gusto niyang habulin. Ang lalim na, habulin yung wisdom. O talagang gusto niyang malaman ang wisdom. At etong maganda, kontrolado niya ang kanyang galit. Yan yung mga checklist. Kaya pag nagpapayo ka, ano na naman yung ginawa mo? Mukhang hindi ata wise ito. Isa lamang yon. Masasabing ang tao ay isang wise kapag kontrolado niya na yung kanyang galit. Hindi yung sporadic. May nasabi ka lang, lahat, palaga naman tamaan, bahala. Now, so, importante ang wisdom sapagkat ang resulta nito, tulad ng buhay ni Haring Solomon, yaman, kapayapaan, in his era was peace. And then yung power from God, and other things. Pangalawa, bakit mahalaga? Papaano naman? Papaano ba ang magkaroon ng isang kaalaman? Kasi kung ito ay applied skills, papaano ba ang how do we acquire knowledge or wisdom? I mean, wisdom. Unang-una, basahin natin. Verse 3. Verse 2. Upang ang tao ay matuto ng karunungan at pangaral, upang ang mga salita ng pagkaunawa ay malaman. So, unang puntos dyan. Ano ang mga kaparaanan? Unang-una, malaman. In the know. Dapat malaman. Yung malaman, maraming ibig sabihin niyan. Talagang pinag-aaralan, dinidiskubre, sinisikap na talagang lahat ay basahin, i-research. Katulad ng mayroon tayong pinag-aaralan ngayon, i-research, pag-aralan para malaman. Malaman upang sa ganoon, hindi dahil para dito sa intellectual depot, yung reservoir, kundi para sa mga muscles mo yan, para sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. So that yung nadunong mo, yun ang magdidictate ng buhay mo sa pang-araw-araw. So intentional na gagawin yan. Malaman. Pakisabi ng lahat, malaman. Ano ang dapat malaman? Unang-unang karunungan ng Panginoon. Not just mere knowledge. Kumbaga, wisdom beyond knowledge. Kaya sino ba rito ang mga mag-exam ng board exams? Pakitaas ang kamay. Unahing basahin ang Biblia. Wisdom muna, bago knowledge. Siguradong pasado?
Ewan ko. Basta unahin wisdom before knowledge. No? So, para matuto ng karunungan at pangangaral, kaya kailangang malaman. So, ano ang resulta? Malaman ang pagkaunawa sa mga salita. So, it's more than simply knowing. And then, pangalawa, basahin natin, versikulo 3, upang tumanggap ng turo sa matalinong pamumuhay. Saan? Sa katwiran, katarungan, at pagkapantay-pantay. What is running in your mind when you came across with these 3 words? Tingnan nyo muli. Katwiran, what is that? Reason. Katarungan, justice. Justice. At pagkapantay-pantay. Hindi ho ba? Issue natin yan ngayon. Naghahanap tayo ng rason na tama. Walang halos marunong na rason, liban sa rason na narito. At ang rason na yan, kuhang-kuha yan na hindi masyadong solid ang reasoning kapag ikaw ay kabataan. Kaya kinakailangan nun, tanggapin. Pag nalaman mo na, tanggapin yung pangangaral. Tanggapin yung salita ng Panginoon. At ang pagtanggap, hindi madali. Lalong-lalo na if it will hit you. Di ba? If it will hit me. Whenever we read something that will what? Hit us, anong automatic response natin? Hindi ko na nga basahin. Sado naman si Lord. Sabi naman si Pastor Mark, yung nasabi. Oh. When something would hit us from the Word, ano sabi ba ng Word ng God? It is a double-edged, that it pierces what? The heart. Pag nagsalita yan. Actually, hindi na kailangan ng marami pang explanation hanggat maaari. Di ba? Tanggapin. Yung parang yung rason. Yung justice, eto pa. There is no justice apart from what? The wisdom of God. Ladies and gentlemen, lahat ng nakaupo sa lahat ng sangay ng gobyerno, lalong-lalo na yung ating mga binoto, lahat po sila, bago sila italaga at umpisahan ng kanilang mga gawain, saan po sila nanumpa? That they, under oath sila. Under oath. No? So marami ng contempt in the court. No? They're all, lahat talaga naman. But, just like us, imperfect. Kasi nga, ina-adulterate yung mga karunungan ng Diyos. Alam nyo, hindi lamang ang korupsyon nasa sangay ng gobyerno. Tama o mali? Nasa pribadong sektor din. Kaya wag lang titingnan ng gobyerno as ganito. Tama o mali? Lahat tayo, nagsiguro. Ang iba sa inyo, nakapagtrabaho na sa pribadong sektor at gobyerno, makikita niyo. Pero hindi lamang tayo ang gobyernong ganyan. Halos lahat ng bansa. Kahit papano sa pag-iikot-ikot natin sa mga iba't ibang bansa, iisa lang ho ang nakita natin. Parang ang observation natin, iisa ang sakit. Alam niyo kung ano? At iba pang maraming sakit. Kasakiman. Magpunta ka first world, third world country, ganun lagi. May issue ng kung ano-anong kasakiman, hindi kontento, agawan ng kung ano-ano. Nasaan ang sinumpaang pangkarunungan? So, tanggapin, hindi madali. At, anong sumunod? Number 5. Number 4, upang mabigyan ng talino ang walang muwang, malaman at mabuting pagpagpasya sa kabataan. Ito yon. Why do we need to learn? Why do we need to be in the know? Why do we need to receive as what? Ano yon? Ways to get wisdom, all because, ang pinupuntirya niya dito, kabataan. Kasi yung mga puwang na kakulangan ay mapuwangan yung kakulangan sa pagdesisyon, sa pag-aasawa. Sino bang gusto mag-asawa na dito? Mga kolehiyo, yung mga graduate. Sa pagdesisyon, pagkatapos ng kolehiyo, anong kukuning kurso? Magkukulinary pa ulit, o ano pa yung kasi, ang nanay ko itong pumili ng kurso, ang tatay ko pumili ng kurso, ayaw ko itong kurso na ito. Di ba?
o ang pagpili ng aasawahin, o ang pagdidesisyon sa asawa, ang pagdidesisyon sa hanap buhay, ano ang ipapakain, pagdidesisyon sa kung ano-anong mga aktibidades sa pang-araw-araw, upang mabigyang talino, lalong-lalo na mga kabataan. Hindi pa ayos, kulang pa. Matatalino kayo, matatalino tayo. Kasi ang age naman ng youth is up to 200 years old. And hanggang ang youth kasi, ang tatawag ng adolescence, up until 19. Ganyan, mapusok. Ang pagkakapag-aral nga sa developmental psychology ng mga kabataan, are you ready for this? Raging ang hormones. Mapusok. Maganon mo lang, mapusok yan. Kaya kung walang tamang rason, ang pagproseso ng rason kung paanong tutugon, no, sa stimuli na nasa outside, o stimulus response, kung walang true love waits, ayan, promotion, walang pagtuturo. So para malaman at mabuting pagpapasya, there you go, so that you, especially young people, you can design. Subukan wag makinig sa magulang. Subukan wag makinig sa mga nakatatanda. Ano ang sinasabi ng ating mga nakatatanda? Maligo ka, magbabasketball, wag kang maligo ka agad dahil magkakaroon ka ng cardiac arrest. Rheuma. Sisingilin ka niyan pag tumanda ka. Di ba ganun lagi? O ngayon, nasingil na ba kayo? Kasi hindi nakikinig sa mga magulang. May mga pwedeng pagbulay-bulayan pag sinabi ng mga magulang na wala sa siyensya. Pero talaga makikita mo naman, respeto lang po. Chill lang. Relax lang. Magulang yan. Yan nagpapaaral sa atin. Nagbibigay ng allowance. Nagpapaaral kung ano-ano pa. Then, upang, ano pa, isa. Ano yung isa? Marinig. Makinig. Sa turo. At tayo naman, na sabi natin, we've been there, we've been that. Hindi ko na kailangan yan eh. True love waits. Matanda na ako, magto-true love waits pa ako. Di true love weds na lang, di ba? Tanda na ako, Pastor Max, kwenta na, true love waits pa. Sabi dito, para marinig din ng mga marurunong na hindi lumalago. Maganda yung tumanda ka, sabi ni Salonga, na may pinagkatandaan. May dunong, marunong, hindi tatandang walang pinagkatandaan. Pero mga kabataan, kung kayo nakakita ng katulad namin, ganito yung kulay ng buhok, yung sa baba, wag yung sa taas, mag-isip-isip kung may sinasabi, kung hindi naman ikapapahamak mo, lalong-lalo na kung ito'y karunungan na mula sa Kawikaan, Ecclesiastes at sa Biblia, behave, young people. And for us, adults, we are not exempt also from listening. So that even if we've been there, we've been that, baka na-stuck na tayo sa ating developmental growth. Instead na lalago pa tayo as, but what we are saying in here, makinig. Makinig upang maunawaan. Ano ang resulta? Upang umunawa ang mga ano yan? Yung mga proverbs, yung mga parables, yung mga kawikaan at riddles, yung sa pagkakabasa sa 6. Kasi yan, yung karunungan na yan, na mula sa natutunan mo. Kasi pag binasa mo ang parables, ang hilap ng walang karunungan ng Panginoon. Di ba? Ito po ay mga ilustrasyon na may mga spiritual meaning. Ano yung riddle sa Tagalog, Chris? Bugtong. Ang bigyan nga kayo ng bugtong. Hindi tao, hindi hayop, pero hayop pa rin. Hindi ko alam kung ano yon. Mga ganitong klaseng kawikaan na mayroong kaakibat na karunungan, mas maunawa nito kung nakikinig. So 3 bagay. Paano makakuha ng pagiging marunong? Gusto mo maging summa cum laude? Ito ang sikreto. Ano yon? Malaman, tanggapin, makinig. Saan ba si Wilma? Wilma, nag-aral to ng counseling, 2 years. Tinuturuan sila for 2 years kung paanong makinig.
Ganun kahirap makinig. How many ears do we have? How many mouth? Kaya sa buhay ng tao, damihan ang pakikinig. Lalo na kung payo ng mga mahuhusay na tagapagpayo. At last, eto na. Eto, yung pinakadiin ng buong pahina. Basahin natin lahat. The fear of the Lord is the beginning of, ano yon? Ng wisdom. Yung takot sa Diyos. Pag sinabing takot, hindi yan ba yung nangangatog? Yung pag nakita mo ang Diyos, takbo ka na. O tago ka na. Ay ba? Minsan natutroma ka na, meron ka pang phobia. Pag nakita, pag pinagbabasa yung Biblia, talaga naman nginig na nginig ka. No? Yung ba yun? Sa palagay niyo? Well, basic yan. Yan yung basic step. We know already the ways. But the first step to wisdom is fear of the Lord. Do you fear God? Do you fear God? Amen. Marunong. Pero yung fear na yan, basic po yan. Basic attitude. Basic that affects our everyday living. Basic yung fear of the Lord. And because we fear God, wisdom ka agad yun. Kahit nabubulo-bulo ka pang pag-i-explain, basta alam, may takot sa Diyos. Pero ano yung takot sa Diyos? Ano yung takot sa Diyos? Have you ever thought of, ano ba yung fear of the Lord? Yung pagkumulog na Lord. Ayan na yung the big one. By the way, yung the big one, it will only happen within 100 years pa yon. But it can happen within any time. But 100 years pa raw ang kanilang ano. Kasi yung 200 years, tapos na 300 years pa the big one . Natatakot ba kayo sa big one? Ganun din ba yung takot nyo sa Diyos? Yung takot sa Diyos is, number one, honor. Fear of the Lord means we honor God. We give Him due what? Lahat ng kaluwalhati, papuri, lahat ng gusto niya, we honor. We salute, we respect, yan. And then we respect is fear of the Lord. We honor, we respect, and we live in awe. We live in awe in His awesome power. Living with high reverence on the Lord is fear of the Lord. Kasi pag may takot sa Diyos, sa palagay nyo, mayroong mga issue talaga na mahirap. I don't think so. So fear of the Lord is what? Is trust in the Lord. Trust in the Lord. Someone has said faith in God should be the foundation for our understanding of the world. How do we understand the world? Basic. Through the lens, through the trust in the Lord, through faith. Like itong issue ngayon. We look at the issue, basic, by way of understanding and trusting in God. And also our attitude and our action. If that is so the case, God will make you and me wise. If we honor, if we respect, and if we live in awe in His awesome power, the Lord will make us wise. Even if you have not graduated PhD, Master of Masters of Master, o ano man yan, but if you fear God, mas higit ka pa sa nag-PhD. Does it make sense? Does it make sense? Opo. So the fear of the Lord is basic ingredient in wisdom. And basahin natin verse 7 for last. Ang takot sa Panginoon, ang ano yan? Pasimula ng alin? Ng lakas, kaalaman, ang karunungan, at turo ay hinahamak ng hangal. Anong tawag sa kanila? Who reject the wisdom of God. Anong tawag sa kanila? Those who pervert the truth. Those who don't want the truth. Those who what? Kill the truth. Those who what? What else? What do you call them? Anong tawag dito? Fools.
Yan ang Proverbs. Lagi siyang may compare and contrast ng good and bad, fool and wise. Pag binasa mo ang Proverbs. Yan yung kanyang pattern in the literary genre. Laging may comparison. Kaya ang ganda-ganda siya. Basahin natin. Kasi buong buwan ng Marso, pag-uusapan natin ay ang fear of the Lord, ang wisdom. Fear of the Lord. So not fearing the Lord is the same way as rejecting wisdom. Outright. Pinakamadaling, ano yon? Pinakamadaling rejection of His truth is not fearing the Lord. And so with that, meron lamang 12 na tinaguriang marunong sa Biblia. Sa dami ng character dito. Sino yung mga yan? Basahin natin, mabilis. Sino? Si Joseph, si Moses, si Bezalel, si Josh, si David, si Abigail, Solomon, Daniel, wise men, Stephen, Paul, and Christ. All of them were labeled as wise. Wise leader, wise artist. Si Abigail, ano ang tama si Betty, mahusay talaga. Marunong. Wise wife. Okay, si Daniel. Wilma, amongst the character, wise counselor. Ay, pag may model of wise counseling, Daniel. Siya yung pinaka-ano niya yan. The wise leader. Si Christ, of course, yung ating hero. Wise youth, wise savior, and then wisdom of God. Wisdom of God. So what is our application? What is our application then? If it is practical, necessary, and beneficial, of course, we value. Everybody say value. We value the Lord's wisdom. We value Ecclesiastes. We value the Word of God, Proverbs. Aside from valuing, it should not stop from valuing. We should live them out. Everybody say, live it out. The wisdom of God. And third is fear of the Lord. Our Father in heaven, thank you for your wisdom. And Father, lead us to another commitment. Lead us by your wisdom. Friend, if you are here worshiping with us, and for the longest time, you would want God's wisdom, and for the longest time, you've not been succeeding in your life, perhaps there's something missing, lacking in your life. It could be, I don't know. May the Lord speak to you. It could be that you don't have relationship yet with the Lord. But the hope, the answer is now. There is an answer. Matagal na ang Panginoon, nais niyang makipagrelasyon sa iyo. Bigyan ka niya ng karunungan. Marahil wala itong relasyon na ito. Kaya nga, matagal na siyang kumakatok. Nais niyang makipagrelasyon sa iyo. Actually, matagal ka niya nang hinahanap. He is pursuing you every day. Now, ikaw ba ito, kapatid? Pwede nating sabihin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na kailangan mo ng Panginoon. Kailangan mo ng karunungan niya. Only if you will surrender your life. Is this you? So I can lead you in prayer and we can tell God your desire that you have this relationship to enter your life. Is this you, kapatid? And so can I pray for you first? You may not raise your hand, but please, silently, you follow after me this prayer. But first, I'd like to pray for you. Father God, you speak to this person. Your wisdom, Father, leading this person to a commitment of a lifetime decision, and that is to receive you as his, her personal Lord and Savior. So kung ikaw ito, kapatid, would you please follow after me this prayer? Lord Jesus, I know that you came to this earth. You live with us. You died on the cross, and yet on the third day, you rose from the dead. And you are preparing a place for me. Lord Jesus, I confess, forgive me. I need you as my Savior. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Enter my life and be my Lord and be my Savior beginning today. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen.